Wala akong pagpipilian kung hindi ang sumunod kay Andrew. Narinig ko na rin kasi ang malalakas na angil ng mga paparating na aswang. Ang nakakatakot kasi ay bukod sa malalakas na sila dahil mga aswang nga, mayroon pa silang malalakas na kalibre ng baril. Nang buhatin ako ng isang kamay ni Andrew ay tumakbo siya ng mabilis. Kapag mayroon siyang pagkakataon, tumitigil saglit at binabaril ang mga humahabol sa amin. Noong una ay hindi ko napapansin ang malalakas na braso ni Andrew. Pero habang tumatakbo siya ng mabilis ay doon ko napansin na kayang-kaya niya akong buhatin kahit isang kamay lang at nakakatakbo siya ng mabilis sa kakahuyan kahit madilim na. Pakiramdam ko nga ay nakasakay ako sa isang kabayo. Pero naputol ang aking pag-iisip nang tumigil sa pagtakbo si Andrew. Iniupo ako sa likuran ng malaking puno. Huwag kang alis dito. Kahit anong mangyari ha. Babalikan kita. Anong gagawin mo? Bakit hindi pa tayo tumakas? Dinala lang kita sa ligtas na lugar para hindi ako mag-alala. Ngayon, haharapin ko na sila ng sabayan. Mag-iingat ka, Andrew. Babalik ka ha? Oo, babalik ako. Huwag kang alis dyan ha. Sandali lang to. Heto ang baril. Kapag may nakita kang aswang, barilin mo. Hindi ko to alam gamitin. Nakakasana yan. Basta itutok mo sa kalaban at saka mo kalabitin yung katilyo. Tsak na puputok na yan. Sige na, dito ka na lang muna. Hindi ko na napigilan si Andrew nang umalis siya. Hinawakan ko na lang ng mahigpit ang baril. Malakas ang kabog ng aking dibdib. Napakislot ako sa aking kinauupuan nang marinig ko ang malalakas na putok ng baril kasunod ang malalakas na angil ng mga aswang. Hindi ako nakatiis. Bahagya akong sumilip sa gilid ng puno. Wala naman akong makita kung hindi kadiliman ng paligid. Maya-maya lang ay naramdaman ko na mayroong humawak sa balikat ko. Nanginig ang buo kong katawan pero nang tingnan ko ay si Andrew pala yun. Kaagad akong tumayo, niyakap ko siya ng mahigpit. Kasabay ang malakas na pag-iyak. Alam mo bang sobra yung lakas ng kaba ko kanina habang hindi pa kita nakakita? Kapag may nangyari masama sa'yo, hindi ko na alam yung gagawin ko. Huwag ka nang umiyak. Tapos ng labanan. Wala na silang lahat. Ligtas na tayo. Salamat sa ginagawa mong pag-iingat sa akin ha. Siguro kung wala ka, baka kung ano lang nangyari sa amin ni Lola Soledad. Mahal kita, Clara. Kaya hanggang mayroon akong buhay at lakas ipagtatanggol kita. Saka, ako rin naman ang dahilan kaya gumulang buhay niyo. Tama bang narinig ko? Mahal mo ba talaga ako? Baka naman ginagawa mo lang yan kasi tumatanaw ka ng utang na loob. Kasi niligtas kita. Mahal talaga kita, Clara. Maniwala ka. Huwag mo yung pagdudahan. Kaya kahit anong panunukso ni Katrina, ay binabaliwala ko. Kasi ayaw ko na magalit ka sa akin. Mahal na mahal din kita, Andrew. Kahit anong mangyari, hindi magbabago yon. Ikaw yung buhay ko. Ikaw yung una kong pag-ibig, kaya sana huwag mo akong sasaktan. Huwag mong sirain yung pagtitiwala ko. Oo, Clara. Magtiwala ka sa akin. Sa sinabing yun ni Andrew ay naniwala na ako na mahal niya ako. Kasi nararamdaman ko yun. Nang maglakad na kami pabalik sa amin, sikat na ang bilog na buwan, kaya tinanglawan na yun ang dinadaanan namin. Kinuha niya sa akin ang baril. Di nang tagal ay nadaanan namin ang mga aswang na nakalaban niya. Nakita ko na puro bali ang mga lieg at katawan ng mga yon. Ang isa nga ay bali ang bewang at namatay na tirik ang mata. Ang isa naman ay lumawit na ang mahabang dila dahil nawasak ang bunganga. Ikaw ba yung may gawa niyan sa kanila? Oo naman. Kung hindi ko yung ginawa, baka ako ang napatay nila. At tsak nahanapin ka rin nila at papatayin. Ibang klase ka palang magalit. Ang lakas mo. Kahit pala aswang, wala magagawa sa'yo. Sundalo ako, Clara. Dumaan sa mabigat na training. Kaya ang katawan ko singlakas ng kalabaw. Basta wag lang akong mapuruan sa ulo gaya na nangyari dati. Wala silang panalo sa akin. At saka, ayaw ko kasi nang may makalapit sa'yo. Ang sweet mo naman. Buhatin mo nga ako tapos tumakbo ka ulit ng mabilis. Kasi gusto ko na makauwi ka agad eh. Nag-aalala na ako kay Lola. Pagod na din ako eh, pero sige. Kakargahin na rin kita.
Kinuha ni Andrew ang mga baril pati ang mga magazine na puno pa ng bala at isinabit sa kanyang katawan. Matapos ay binuhat niya ako, kaya naman kumapit ako sa kanyang balikat. Pero hindi na siya tumakbo. Naglakad lang siya ng mabilis hanggang sa makalabas na kami ng kakahuyan at makarating sa amin. Nakita namin na maraming tao sa harapan ng aming bahay. Naroon din sina Kapitana Rowena at ang mga kababaryo namin. Sa kanila pala humingi ng tulong si Katrina. Naroon din si Lola Soledad. Nang makita niya na papalapit na kami ay itinuro kami sa mga taong naroon. Kaya naman si Katrina ay nauna nang lumapit sa amin. Naku, Steve! Mabuti naman at ligtas ka. Alam mo bang sobrang pag-aalala ko kaya tumawag ako ng tulong? Salamat naman kung ganun, Katrina. Nasaan na pala yung mga aswang? Patay na silang lahat. Naroon sa kakahuyan ng mga bangkay nila. Ang tapang mo talaga, Steve. Kaya ikaw na talaga ang lalaki na gusto kong maging asawa. Pasensya ka na, Katrina. Pero meron na akong mahal. Yung babae na pangarap kong makasama habang buhay. Pakakasalan ko. Matapos lang ang problemang to. Meron na? Sino? Si Clara. Akala ko magpinsan kayo ni Clara. Ang totoo, magkaibigan lang kami dati. Sinabi lang namin na magpinsan para iwas sa maraming tanong kung bakit siya nakatira dito sa amin. Pagkatapos ng mga pangyayari, nagkaunawa na rin kami. Niloko mo ako, Steve. Pinaiibig mo ako sa'yo. Pagkatapos ay malalaman ko na kayo na palang dalawa ni Clara. Ano to? Gaguhan? Teka muna. Unang-una, hindi kita niloko. Hindi rin kita pinaasa. Wala akong kasalanan sa'yo. Kaya hindi ka dapat magalit ng ganyan. Kayong dalawa! Mga manluloko kayo! Ngayon lang ako napahiya. Tinanggihan ako ng isang lalaki. Hindi ako makakapayag! Katrina, huwag mong pilitin ang taong ayaw sa'yo. Mahirap makisama sa lalaking hindi ka naman gusto. Hindi yun masaya. Mas makabubuting humanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Kapitana Rowena! Bakit mo sila kinakampihan? Kaibigan mo ang inay ko, di ba? Tama ka dun. Pero hindi naman ako ang magulang mo. Ang sa akin lang ay pinapayuhan lang kita. Para hindi ka masaktan. Kung tutuusin naman ay sina Clara at Andrew ang dating magkasama. Ikaw lang ang ume-extra. Mali yun, Iha. Sige! Magkampihan kayong lahat! Mga walang hiya! Galit na umalis si Katrina. Noon namin napansin na lahat ng mga taong naroon ay nakatingin sa amin. Iba-iba ang kanilang reaksyon. Alam ko iba-iba rin ang kanilang iniisip, lalo na ang mga kababaihan na panay ang bulungan. Pati si Kapitana Rowena ay kakaiba ang naging tingin sa amin ng mga pagkakataong yun, bagaman kinampihan niya kami laban kay Katrina. Paano nga ay nagsinungaling kami sa kanilang lahat? Ang alam kasi nila ay magpinsan kami, tapos ngayon ay malalaman nila na magkatipan na pala kami. Sa lugar pa naman namin kapag ang isang babae at isang lalaki na magkasama sa iisang bahay at hindi pa mag-asawa, tiyak na magiging paksa ng tsismis. Di nagtagal, isa-isang nag-alisan ang mga tao. Lahat sila ay walang kibo na parang nakikisimpatya kay Katrina. Anong problema ng mga yun, Lola? Noong mga nakaraang araw lang, natutuwa sila kapag nakita kami. Tapos ngayon, ganun lang ang sitwasyon ng nalaman nila. Abay, daig pa namin ang may sakit na nakakahawa kung tingnan nila. Ay ganyan talaga mga tao, Apo. Kahit 1,000 mabuti ang ginawa mo, makagawa ka lang ng konting pagkakamali. Yung mali lang ang makikita nila. Baka iniisip nila na nagsasama na tayo ng hindi kasal at ginagawa na natin ang gawain ng mag-asawa. Ay, isipan talaga ng mga tao, masyadong marumi. Eh di mo naman sila masisisi. Dahil dito sa lugar natin ay napakahalaga ng delikadesa. Bakit si Katrina? Tingnan niyo naman kung manamit. Tingnan niyo naman kung kumilos. Si Katrina lumaki at nagkaisip sa Maynila. Natural lang na ganun siya. Hindi ba nung una siyang dumating dito ay siyang palaging paksa ng usapan ng mga tsismoso at tsismosa dito? Na kesyo babaeng kalad ka rin,
Magaslaw daw kumilos at ang pinaka nakakairita ay sabihang babaeng mababa ang lipad. Ay nako, bahala na nga sila kung anong iisipin nila. Basta kami walang ginagawang masama. Buhay namin to kaya wala silang pakialam. Kapag mayroon silang problema, baka lalapit uli sila dito. Huwag ka nang pumari sa kanila. Kung ganun man sila ngayon sa inyo, kapag dumating ang oras at kaya mo rin lang tumulong, gawin mo. Para matauhan sila. Para matutong mahiya ang mga yan. Pumasok na kami sa loob ng bahay. Naligo ako at nagpalit ng damit. Si Andrew naman ay isa-isang tiningnan ang mga nakuha naming baril sa mga napatay na aswang. Tiningnan naman ni Andrew ang mga baril at bala na aming nakuha. Inisa-isang tingnan yun. Matapos akong maligo, lumapit ako sa kanya. Tahimik ko siyang pinanood. Hanggang sa lumabas ng kwarto si Lola Soledad, may dala siyang bote ng langis. Alam ko ng pinaghahandaan mo, Andrew. Iniisip mo na baka meron pang mga dumating na armadong aswang, hindi ba? Opo, Lola Soledad. Inahanda ko lang po ang mga to. Baka kasi sa susunod ay hindi lang 3 ang sumugod dito. Baka mas marami pa. Kasi parang malaking pamilya ng aswang ang nakalaban namin ni Clara. Hetong benditadong tubig na galing pa sa kaibigan kong albularyo. Oh, Mabisa yan. Kung babasain mo ang mga bala ng baril mo, tsak na patay ang bawat aswang natatamaan. benditadong tubig po ba? Oo. Ito ang ginagamit naming panlaban sa aswang at iba pang kampo ng kadiliman. Clara, pwede bang ikaw na lang maglubog ng mga bala sa benditadong tubig? Ako naman na maglalagay ng langis dito sa dulo ng mga baril. Ikaw na lang. Hindi ko yun alam eh. Nako, hindi ako pwedeng mabasahan yan. Ay, bakit naman hindi? Ano bang problema mo, Andrew? May sugat po kasi ang mga daliri ko. Napalaban ako ng husto sa mga aswang kaya ayaw kong mabasa ng tubig kasi tsak na mamamaga. Kaya nga po hanggang ngayon hindi ako naliligo at nagbabasa. Ay, oo nga pala la. Napalaban nga pala kanina si Andrew. O sige, ako na lang gagawa. Turuan mo na lang ako kung anong gagawin. Kumuha ako ng malalim na platito at binuhusan ko ng benditadong tubig. Isa-isa kong binasa ang mga bala ng baril. Napansin ko na medyo lumayo si Andrew habang hawak ang isang baril. Ikinakasan niya yon habang walang bala tapos ay sinusubukang kalabitin. Pero napapansin ko na paminsan-minsan tumitingin siya sa amin ni Lola Soledad. Makalipas ang ilang sandali natapos ko na ang ginagawa ko. Ipinasok na ni Lola Soledad sa kwarto niya ang mga benditadong tubig at langis. Saka lang muling bumalik sa upuan si Andrew. Saka ibinaba ang baril at sinubukan ang iba pa. Nang sumunod na araw, nabalitaan namin na nawawala daw si Katrina. Hindi na raw yun nakauwi matapos makipaglibing sa pamangkin ni Kapitana Rowena. Nagpunta sa bahay ang inay ni Katrina. Nawawala daw siya. Baka may alam kayo kung saan siya nagpunta. Wala po kaming alam, Kapitana Rowena. Hindi na nga po kami nakipaglibing kasi umiiwas kami sa gulo. Baka kasi mang-away si Katrina. Baka naman po nagpunta lang sa iba niyang makakakilala. O kaya naman, nagpalipas ng sama ng loob sa ibang lugar. Sana naman nagligtas siya. Alam niyo ba na hindi lang si Katrina ang nawawala? May ilan pang mga kababaryo natin ang nawawala. At hindi na nakauwi matapos ang libing. Ay kagaya ng nangyari sa iyong pamangkin dati. Tama ka, Aling Soledad. Baka muli na namang nangdukot ang mga aswang para gawing kauri nila. Nagpaparami talaga sila at nagpapalakas ng puwersa. Kung ganun, ay maaaring bumalik pa ang mga dumudukot na mga tao. Mas mabuti kung magbantay na tayo, Kapitana. Mayroon akong mga armas na naagaw sa mga nakalaban kong armadong aswang. Magamit natin to. Sige, yun ang gawin natin, Steve. Nandito ka rin lang naman sa aming baryo. Nasimulan mo ng tumulong, lubusin mo na. Sige po, hindi ako aalis dito hanggat hindi natatapos ang problema. Di nga nagtagal, umalis na si Kapitana Rowena. Nagpatawag siya ng pagpupulong. Nagpunta naman kami sa bahay ni Kapitana Rowena. Marami na ring tao roon nang dumating kami.
Dala namin ang mga armas na ang bala ay naibabad na sa benditadong tubig. Nang tawagin ni Kapitana Rowena si Andrew ay nagpunta siya sa tabi niyon. Inilapag niya sa lamesang naroon ang mga baril. Tapos ay hinarap niya ang mga tao. Ayon po kay Kapitana Rowena, marami na sa mga kababaryo natin ang nawawala. At may palagay kami na dinukot sila ng mga aswang para maging katulad nila. Kaya ngayon po, ay kailangan nating kumilos para pigilan sila. Lahat po sana na may kakayahang lumaban ay sumama sa amin sa pagbabantay. Tama si Steve. Ito ng panahon para maging matapang tayong lahat. Magkaisa tayo para labanan ang mga salot na yon. Kung sino man po sa inyo ang sanay na gumamit ng baril, ay ipapahiram ko sa inyo ang mga armas na to habang nagbabantay tayo. Bendidado po ang mga bala ng mga armas na to, kaya tsak natatablan ng mga aswang. At yung hindi marunong humawak ng baril, ang matatalim ninyong itak ang gamitin ninyo. Pahiran natin ang benditadong tubig. Mga kasama, sisimulan natin ang pagbabantay ng ating baryong gayon na mismo. Huwag na nating hintayin na isa sa mga mahal sa buhay natin ang madukot at mamatay. Maraming sumang-ayon kay Kapitana Rowena. Marami ang mga kalalakihang nangako na tutulong sa pagbabantay. Kaya yung marunong humawak ng baril ay binigyan ni Andrew at ang mga itak naman ang gagamiting armas ay dinala sa aming bahay para mapahiran ng benditadong tubig. Kaya ng gabing yon ay nagsimula na kaming magbantay. Sa unang gabi pa lang ay napasabak na kami sa mga aswang na armado. Napatay namin ang 2 sa mga yon. Nakatakas naman ang isa. Natuwa si Kapitana Rowena nang makilala ang mga bangkay. Ang mga itong naipakulong na natin na pumatay sa pamangkin ko. Nakatakas na sila at nagpilit pa talagang bumalik para gumanti. Hinahanap talaga nilang kamatayan nila. Ngayon ay naiganti niyo na ang inyong pamangkin, Kapitana. Matatahimik na rin ang kanyang kaluluwa. Tama ka, Steve. At dahil yan sa tulong ninyong lahat, maraming salamat. Patay na nga ang 2 aswang na iyan. Pero hindi pa natin natatagpuan si Katrina at ang iba pa. Isa lang po ang paraan para matagpuan sila. Kailangan nating malaman kung nasaan ang kuta nila. Kung saan nila dinadala ang mga dinudukot nila. Oo, tama nga doon. Pero paano? Kapag may nahuli tayong aswang, ay pahirapan natin hanggang sa umamin kung nasaan ang mga taong dinukot nila. Nang mga sumunod pang mga araw at gabi, hinigpitan na namin ang pagbabantay. 1 linggo ang matuling lumipas, naging tahimik na ang paligid. Hanggang isang umaga ay binulabog kami ng malalakas na putok ng baril. Nang sumilip kami ni Andrew sa bintana ay nagkakagulo na ang mga kababaryo namin. Sumalakay pala ang mga rebelde. Kaagad kaming kumuha ng mga armas at lumabas. Nakipagbarilan si Andrew sa mga rebelde nang makita niyang gustong dukutin ng mga iyon si Kapitana Rowena. Kaagad naman niyang napatay ang 2 rebelde at nabawi si Kapitana Rowena. Maraming salamat, Steve. Kung hindi kayo dumating, tsak na nadukot na nila ako. Clara, ikaw nang bahala kay Kapitana Rowena. Kapitana Rowena! Nakaligtas ka ngayon. Pero sa susunod, hindi ka na makakansot sa amin. Katrina? Ano nangyari sa'yo? Bakit armado ka't kasama ng mga rebeldeng sumalakay dito? Isa ka pa! Dahil sa sama ng loob ko sa'yo, kaya ako naging malungkot at palaging nag-iisa. Kaya nadukot ako ng mga rebelding aswang. Pero naging pabor sa akin yun. Alam mo ba kung bakit? Dahil masarap pala ang maging aswang. Ngayon, tikman mo ang bala ko! Tumigil ka na, Katrina! Madidisgrasya mo ang mga kababaryo mo! Isa ka pa! Manloloko ka! Ikaw na ang taong nakilala ko na sobrang sinungaling. Kapitana Rowena, ang taong pinagkakatiwalaan nyo ay isang Judas na nagpapanggap na mabait. Andrew ang tunay niyang pangalan. At ayon sa mga aswang na nakilala ko sa kampo, aswang din ang taong yan! Huwag kang gumawa ng kwento, Katrina. May pagkakataon pa para gumaling ka sa pagiging aswang mo. Bumalik ka sa amin at gagamutin kita. Bago mo ako gamutin, unahin mo yang si Andrew.
Huwag kayong magtiwala sa kanya dahil kapag nagutom yan, baka kayong kainin. Tama ba ako, Andrew? Tumigil ka na sa mga walang saysay na sinasabi mo, Katrina! Hindi totoo ang sinasabi mo! Para sa kalaman yung lahat, si Andrew ay isang sundalo na atasang hulihin si Commander Rico. Dahil pareho silang may lahing aswang. Ilang beses nang nagsagawa ng operasyon ang mga militar. Kaya naubos ang tauhan ni Commander Rico. Kaya kami dumudukot ng tao para maging bagong tauhan niya. Kasunod nyon, umalis na sina Katrina. Lahat naman ng mga taong naroon ay natigilan, kahit ako ay hindi makapaniwala sa aking nalaman. Marahang pumatak ang aking luha. Pakiramdam ko kasi ay niloko din ako ni Andrew. Nang tumingin ako sa kanya, pinagpapawisan siya ng malapot. Nakikita ko sa mukha niya ang pagkailang sa mga taong naroon. Hindi siya makakibo. Ibinaba niya ang hawak na baril at marahang tumayo dahil alam niya na wala na ang mga rebelde. Totoo ba na Andrew ang pangalan mo at hindi Steve? Totoong isa kang sundalo? Kapitana Rowena, makakasama. Magpapaliwanag ako. Huwag ka nang magpaliwanag. Totoo palang sinabi ni Katrina. Lumayo ka na sa amin, Andrew. Bago pa namin makalimutan ang mga mabuti mong ginawa sa amin, umalis ka na dito. Pero Kapitana Rowena, Clara, tulungan mo naman ako magpaliwanag sa kanila. Akala ko kilalang kilala na kita. Akala ko yung taong minahal ko ay pwede kong pagkatiwalaan. Hindi rin pala. Dahil isa ka rin ang aswang na kagaya nila. Clara, pakinggan mo ko. Magpapaliwanag ako. Huwag ka nalapit sa akin. Babarilin kita. Kaya pala napansin kong mabilis gumaling ang mga sugat mo. Kaya pala sobrang lakas mo. Kasi nabali mo mga katawan ng aswang. Kaya pala ang bilis mo tumakbo sa gabi kahit pasan mo ako. Para kang kabayo sa bilis. Kaya pala takot ka sa benditadong tubig nang iabot ko sa iyong bote. Kaya pala palagi kang hindi sumasabay kumain sa amin. Sa gabi ka pala kumakain. Lola Soledad, makinig kayo sa akin. Umalis ka na. At huwag ka nang magpapakita sa amin ng apo ko. Huwag ka nang babalik pa dito. Kasunod nyon ay narinig ko na ang malakas na sigaw ng aming mga kababaryo na pinapalayas na nila si Andrew. Kaya walang nagawa si Andrew kung hindi ang damputin ng kanyang baril. Naglakad siya palayo sa amin. Nang malayo na siya, muli siyang lumingon. Tumingin siya sa akin. Pero tumalikod ako, saka ako umiyak sa sobrang sama ng loob dahil alam ko na sa pag-alis niyang yun, hindi ko na siya muling makikita. Nilapitan naman ako ni Lola Soledad at niyakap kaya sa balikat niya ako umiyak at inilabas ko ang bigat ng aking kalooban. Matapos niyon, umuwi na kami ni Lola Soledad. Nang gabing yun, hindi ako makatulog. Pakiramdam ko kasi ay nasa paligid lang si Andrew. Hindi nga ako nagkamali. Marahan akong lumapit sa pintuan pero hindi ko yun binuksan. Clara, buksan mo naman ang pintuan, oh. Kausapin mo naman ako. Magpapaliwanag ako sa inyo ni Lola Soledad. Wala ka nang dapat na ipaliwanag, Andrew. Umalis ka na lang. Niloko mo kami ng lola ko. May lahi ka palang aswang. Oo, tama ka. May lahi nga akong aswang. Pero ang katauhan kong ito ay ginamit ko para sa paggawa ng mabuti at pagtulong sa mga nangangailangan. Kahit minsan hindi ako kumain ng tao, hilaw na karne ng hayop ang kinakain ko, Clara. Kaya sana, huwag mo naman akong kasuklaman. Umalis ka na, Andrew. Baka may mga kababaryo akong makita kaya saktan ka nila. Kung talaga mahal mo ako, pababayaan mo na lang ako sa desisyon ko. Hindi ko makakayang mabuhay na kasama ang isang kagaya mo. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi ba sinabi mo dati na mahal mo ako? Na ako ang buhay mo? Na kahit anong mangyari, hindi mo ko iiwanan? Na ako lang mahal mo, di ba? Bakit ngayon ay parang sumusuko ka na, Clara? Totoo ang lahat ng sinabi ko. Totoo, minahal kita. Pero hindi ko kayang mahalin ang pag-igaswang mo. Pakiusap, umalis ka na.
Ayoko makita ka mapahamak. Umalis ka na! Sige, kung yan talaga ang gusto mo, igagalang ko. Paalam. Naramdaman ko ang papalayong hakbang ni Andrew. Muli akong umiyak ng malakas habang nakadukdok ang aking mukha sa pintuan ng aming bahay. Di nagtagal ay naramdaman ko ang marahang haplos ng mga kamay ni Lola Soledad sa aking likod. Kaya nang humarap ako sa kanya at hilam na sa luha ang aking mga mata, pinahid niya yun at tinitigan ako ng seryoso. Kung mahal mo ang isang tao, hindi ka papayag na mawala siya. Ano man ang kanyang kapintasan ay dapat tanggapin mo yon. Kung meron kang mga bagay na dapat isuko, yun ang gawin mo. Para maging masaya ka, Apo. Mahal ko talaga siya, Lola. Pero ang ikalawang katawan niya, paano po yun? Maaring aswang na siya. Para sa iba, ang mga yun ay salot. Pero ngayon ko naisip na siguro, depende rin yun sa aswang. Meron palang mabuti ang kalooban kagaya ni Andrew. Ang ibig niyong sabihin, matatanggap niya si Andrew kahit ganun siya? Mabuti siyang tao, Clara. Sa mga panahong nakasama natin siya, natitiyak kong mabait siyang aswang. Kagaya ng mga ginawa niyang pagtulong sa mga taga rito. Kaya kapag bumalik siya ay tanggapin mo. Sumama ka sa kanya. Hindi ko po kayo iiwan, Lola. Kung saan ako pupunta, isasama ko kayo. Di nga ng tagal, muling mayroong kumatok sa pintuan ng aming bahay. Natuwa ako at pinahid ang aking luha. Iisa lang ang nasa isipan ko. Bumalik si Andrew. Hindi rin niya makakayang iwanan ako, kaya marahan kong binuksan ang pintuan ng bahay. Pero ganun na lang ang pagkabigla ko nang malaman kong hindi pala si Andrew ang kumatok. Si Katrina at 3 lalaki ang naroon. Bago ko pa maisara ang pintuan ay naitulak na yon ni Katrina kaya tuluyang nabuksan. Nasurpresa ka ba ha, Clara? Anong kailangan mo? Bakit nandito ka? Wala na rito ang aswang na Andrew na yun. Pinalayas ko na siya. Hindi naman siya ang kailangan ko, kundi ikaw. Visit kang babae ka. Nainsulto ako ng sobra sa pagtanggi sa akin ni Andrew dahil sa'yo. Kaya ngayon, isasama na kita pati ang Lola Soledad mo. Mga kasama, kunin niyo ang maglolang to. Mga walang hiya kayo! Bitiwan niyo kami ng lola ko! Ano ba? Ay, saan niyo kami dadalhin? Metiwan niyo ako! Huwag na kayong pumalag. Wala rin naman kayong magagawa eh. Mga kapitbahay, tulong! Ay, tulungan niyo kami! Iskandalosa ka? Dapat sa'yo ay binibigyan ng leksyon ng... Isang malakas na suntok ang pinatama ni Katrina sa aking sikmura. Ramdam ko agad ang sakit. Halos mawalan ako ng ulirat. Kaya nang pasanin na ako ng isang lalaking aswang, wala na akong nagawa. Nang makalabas kami ng bahay, tumakbo na ang lalaking aswang habang pasan ako. Nakita ko na pasan naman ng isa si Lola Soledad. Noon ko nalaman na katulad din sila ni Andrew na parang kabayo sa bilis kong tumakbo. Kahit madilim ang paligid, sanay na sanay ang matatalas nilang mga mata sa dilim. Binagtas namin ang malawak na kakahuyan hanggang sa makarating kami sa kabundukan. Saglit na tumigil kami sa pagtakbo. Nilagyan nila ng piring ang mga mata namin ni Lola Soledad bago nagpatuloy sa pagtakbo. Makalipas ang 1 oras, nakarating kami sa kuta ng mga rebelde. Commander Rico, siya ang sinasabi ko sa'yo ng nobya ni Andrew. Ikaw pala si Clara. Tamang-tama. Gagawin kitang kauri namin. Para ikaw mismo ang papatay sa pakialamerong sundalo na yon. Naghiwalay na kami ni Andrew. Wala na siyang pakialam sa akin. Kaya mababaliwala din ang gagawin mo. Mabuti kung ganon. Nasaktan ka, di ba? Kapag aswang ka na, ilabas mo ang lahat ng iyong galit sa kanya. Hanapin mo siya at patayin. Dito niyo pala dinadalag lahat ng mga taong nawawala sa aming baryo. Ginawa mong mga aswang na kagaya mo.
Tama ka. Mas maganda kasi kung aswang na sila ay marunong pang humawak ng baril. Mas magiging malakas ang aming puwersa. Ang kagandahan pa ng pagiging aswang ay tipid sa pagkain. Kasi tuwing gabi lang. Mas nakakalamang pa kami sa labanan kung ordinaryong sundalo lang ang aming kalaban. May hangganan din ang kasamaan nyo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, mangyayaring lahat ng mga gusto nyo. Huwag ka naman ganyan, Clara. Ilang araw lang ay magiging kagaya ka na rin namin. Sige na. Dalhin nyo na sa kubo ang mga yan. Pabayaan nyo magutom. Nang dalhin nga kami ni Lola Soledad sa kubo na naroon, naabutan namin na naroon ang iba pa naming kababaryo. Natutulog ang mga yon. Hindi namin sigurado kung mga normal pa silang tao, kaya pumwesto kami ni Lola Soledad sa isang sulok. Naupo kami roon hanggang sumikat ng araw, hindi kami nakatulog. Kasabay ng pagtilaok ng manok at papasikat na ang araw nang makarinig kami ni Lola ng malalakas na pagsabog at putok ng baril. Kasunod nyon ay narinig namin na nagkakagulo na ang mga tao sa labas, kaya pinilit kong sirain ang dingding na sawali sa kubo at doon ko nalaman na pinasok na ng tropa ng mga sundalo ang kampo ni Commander Rico. Kumalat kayong lahat! Pinasok tayo ng mga sundalo! Patayin natin ang mga hangal na yan! Alalahanin nyo na mas malakas tayo kaysa sa kanila! Lola Soledad, kailangan na nating lumabas dito. Gumawa tayo ng paraan para tumakas habang abala sila sa pakikipaglaban sa mga sundalo. Ay, tama ka. Tayo na. Eh bakit tong mga to nagkakagulo na itulog pa rin? Pabayaan na muna natin sila. Sa paligay ko nakakain na yan ang pagkain ng aswang, kaya nakatulog ng mahimbing. Baka sa pagising ng mga yan ay aswang na rin sila. Nang lumabas kami ng kubo ay kaagad kaming tumakbo ni Lola Soledad, pero hindi kami nakalayo kasi nahabol kami ni Katrina. Si Lola ang ginawa niyang hostage. Dumating na rin kasi sa pagkakataong yun si Andrew. Siya pala ang nagturo sa mga kasamahan kung nasaan ang kuta ni Commander Rico. Katrina! Bitiwan mo si Lola Soledad! Huwag mo siyang saktan! Oo nga naman, Katrina. Maawa ka sa lola ko. Walang hiya ka, Clara! Sabi mo, hiwalay na kayo ng ungas na yan! Bakit ngayon ay nandito siya para iligtas kayo? Hindi ko alam kung paano nangyari yun, Katrina. Maniwala ka. Kagabi, nang dukutin niya sina Clara, hindi pa ako nakakalayo. Narinig ko ang sigaw niya, kaya bumalik ako. Nakita ko ang ginawa niyo, pero pinabayaan ko lang kayo dahil plano ko talagang sundan kayo para makita ko ang kampong to. Tapos, tumawag na ako ng backup sa kampo. Hangal ka! Papatayin ko kayong lahat! Bago makalabit ni Katrina ang gatilyo ng baril ay nakalapit na sa kanya ng mabilis si Andrew. Naagaw niya ang baril ni Katrina at sa kanya binira ng sunod-sunod na sikmura at mukha. Nang bumagsak si Katrina, kaagad siyang itinali ni Andrew. Sobrang higpit ng alambre na inilagay sa kanyang mga kamay at paa kaya kahit anong gawin niya, hindi na siya makakawala pa. Tapos ay tinulungan ni Rico ang mga kasamahan para hulihin si Commander Rico at ang mga tauhan nito. Lumaban si Commander Rico kaya napatay iyon, pati ang ilan pang mga tauhan. Nakabalik sa aming baryo ang mga nadukot ng aswang. Lahat sila ginamot ni Lola Soledad, kabilang si Katrina. Ilang araw lang ang nakalipas, gumaling sila. Ako naman ay sumama na kay Andrew para tumira sa malayo sa lugar na walang nakakaalam ng lihim niyang pagkatao. Bakit hindi pa sumama si Lola Soledad sa atin? Susunod daw siya sa atin kapag tapos ng panggagamot niya sa mga kababaryo namin. Pabayaan na lang natin siya sa gusto niya. O sige. Pero dadalawin natin siya ng madalas. Kahit nandito tayo sa malayo, mabilis lang na makakarating sa kanya. Oo na, alam ko naman yun eh. Basta ang sabi ni Lola, mahalin kita at tanggapin ang lahat ng katangian at kapintasan mo. Salamat, Clara. Pangako, mamahalin kita habang ako'y may buhay. At yan po ang aking naging karanasan, Sir Jupiter.
Napatunayan ko na ang bawat nilalang hindi dapat basta hinuhusgahan sa kung ano ang panglabas na anyo, bagkus dapat tingnan ang kabutihan ng kalooban. Sana po nagustuhan ninyo ang aking talambuhay. Maraming salamat and God bless us all.